Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagdesisyon ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo INC na tapusin na kagabi ang dapat sanay 3 araw na anti-corruption rally nito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon kay Ka Edwin Zabala, spokesperson ng INC, pagod na rin ang mga tao at hindi na aniya kailangan ng 3 araw para makamit ang layunin na maiparating ang mensahe ng kanilang panawagan para sa truth, justice, accountability at peace. Dinaluhan na aabot sa higit 600,000 sa parehong 2 araw, panawagan ng mga nakiisa ang konkretong aksyon ng gobyerno sa lumalalang korupsyon at hindi para hilingin ang pagbagsak ng pamahalaan. Ilan naman sa mga dumalo at nagsalita sa entablado ng 2 araw na programa, sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kapwa binatikos ang Administrasyong Marcos Jr. Umakyat na sa 297 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Lunes. Sa bilang na ito, 269 ang nasawi dala ng ulan at baha ng Bagyong Tino na pinakamarami sa Cebu, 150, sinundan ng Negros Occidental, 77 at Negros Oriental, 23. May naiulat ding isolated deaths sa Agusan del Sur, Capiz, Leyte, Southern Leyte, Dinagat, Antique, Iloilo, Guimaras at Bohol. Samantala, 28 ang kumpirmadong patay dahil kay Uwan, karamihan ay mula Ifugao, habang daan-daan ang sugatan. Nananatiling 113 ang nawawala, sanhi ni Tino at 2 dahil kay Uwan. Samantala, as of November 16, nakatanggap ng 416 million peso assistance ang mga nasalanta ng Bagyong Tino habang 422.2 million pesos naman sa naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ang mga tulong na ito ay mula sa iba't ibang government agencies, local government units, private sector at NGOs. Matatandaang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of national calamity para sa mas mabilis na ayuda at rehabilitasyon. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang First Family. Sa kanyang talumpati sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand itong Lunes ng gabi, sinabi ni Amy na lumabas daw ang pangalan ni Marcos sa listahan kaugnay ng kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dagdag pa niya, pinayuhan niya umano ang kapatid na mag-asawa upang magkaroon ng direksyon. Ngunit anya, maging ang asawa nitong sa First Lady Lisa Araneta Marcos ay gumagamit din daw umano ng ipinagbabawal na gamot. Sa huli ay nanawagan ang nakatatandang Marcos sa kanyang kapatid na umuwi na at magpahinga alang-alang umano sa kalusugan nito. Kaagad namang itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon na tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang desperate move. Maging si Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos ay bumuelta laban sa kanyang tita at sinabing hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.